Hello, hello. Ayan, parang mahina. Magandang gabi and happy Sabbath po sa ating lahat. Ayan po. Bago po tayo magsimula, tayo po ay mag-aawitan. Sa hymn number 268, Another 6 days work is done. 268, Another 6 days work is done. Another 6 days work is done. Ready, sing. Another 6 days work is done. Another Sabbath is begun. Return my soul, enjoy the rest. Improve the day that God has blessed. Come, bless the Lord whose love has shines. So sweet a rest to weary minds. A blessed bounty past is given on this day more than all the seven. Oh, that our thoughts and thanks may rise as grateful incense to the skies, and draw from Christ the sweet repose, which none but he who feels it knows. This heavenly calm within the breast is the best pledge of glorious rest, which for the church of God remains, the ends of cares and of pains. Para po sa ating opening song, atin pong aawitin ang Praise to the Lord sa hymn number 1, English. Yung sa brown na hymnal, ito. Tayo po tayong lahat. Awitin po nating may kagalakan sa ating puso. Sabi. Praise to the Lord, sing. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near, join in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shieldeth thee under His wings, He so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires here have been granted in what He ordaineth? Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy
her daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do, if with His love He befriend thee. Tayo po'y maniklod sa panalangin. Ama namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat, narito pong muli kami, nagsama-sama upang sambahin ka at purihin ang iyong banal pangalan. Ama, muli po kami nagpapasalamat sa loob ng 1 linggo na patuloy ninyong pag-ingat at pagluyo sa anumang kapamakan, lalo na sa karamdaman. Ganon din po sa mga pagpapala na aming natanggap sa loob ng 1 linggo, Ama. Maraming salamat po, Ama. Ama, dinadalain ko rin po ang mga papunta pa lang dito sa inyong bahay-sambahan upang patuloy niyo po silang ingatan, dalhin niyo po silang maayos at makarating dito ng walang anumang mangyari sa kanila, Ama, upang kasama rin namin silang magsamba at purihin kayo. Ama, dinadalain ko rin po ang magdadala ng inyong mga salita na si Brother Merfred, Ama. Puspusin niyo siya ng katalinuhan upang ang lahat ng aming marinig sa Kanya magmumula sa inyo, Ama, na patuloy naming maintindihan ito, Ama, nang sa ganon madala rin namin sa aming kabuhayan ang aming maririnig na inyong pabalita. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng panig sa aming mga dalangin. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito lang po ang aming dalangin. Inasahan tatanggapin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Happy Sabbath, mga kapatid. Alam nyo ang yung tawag nito, yung pakyawan na ito, mga kapatid. Wala na kasing makuhang kanina, kaya ito. Mga kapatid, sadyang kay buti ng Panginoon, no? Napakabilis ng araw. Parang kailan lang, mga kapatid, Sabado na naman ngayon, napakabilis. Parang isang kisap mata mo, Sabado na naman. Ganon kabilis ang panahon na ng mga kapatid. Ang Panginoon sadyang napakabuti dahil sa kanyang katapatan sa atin, tayo'y iniingatan niya araw-araw. Alam niyo, mga kapatid, sa lahat ng sa ating mga sarili, sa tuwing gigising lang tayo sa umaga, pagkagising, sabay panalangin, mga kapatid, ang laking bagay na proteksyon sa lahat nating mga pangangailangan. Malayo sa aksidente, wala sa anumang kapamakan. Talagang napakabuti ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Ayon po ba, mga kapatid, bago po ako umupo, mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa nagpaawit na si Helen Salidad at si Sister Rose. Bago po tayo makadinig ng ating pabalita, kakanta muna po si Brother Chris ng papuri sa Panginoon bago po magsalita si Brother Melfred. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkinig. Amen. Totoo nga, no, mga kapatid, kasi according sa Bible, God will hasten the days for the sake of His elect, no? Pabilis na ng pabilis sa mga panahon, mga kapatid. Ibig sabihin, palapit na ng palapit yung second coming na hinihintay natin. And sometimes, we really wanna hasten the days. Bakit? Kasi ang daming gera ngayon, kaya Danny, no? Gera ngayon sa Iran ba yun? And US. Ang taas na ngayon ng gas. And sometimes yung mga tao, gusto na lang kumapit doon sa mga makapangyarihan. Ano po? Gusto na lang nila kumapit doon sa mga sikat. And that's not really important.
Kasi ang Panginoon nagre-remind sa atin that the most important people that we need to cling into is none other than Jesus. Amen? And this song that I will sing will remind us, should give us desire, mga kapatid. Sana i-desire natin na hindi tayo lumapit sa mga tao makapangyarihan, but we should desire to know more about Jesus. The title of the song is Oh, I Want to Know You More. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel that I've been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me. Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. But gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me. Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You more. Isang mapagpalang gabi ng Sabat, mga kapatid. Happy Sabat!
Kamusta po kayo mga kapatid? Mabuti? Purihin ang Diyos kahit hindi mabuti ang ating karanasan mga kapatid. Ang Diyos ay nananatiling mabuti. Amen? Gaano man ang ating mga pinagdaraanan sa mga panahong ito mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Napakaganda po ng awitin. Maraming salamat, Elder Chris. Isang susi lamang mga kapatid para sa ating lahat para ma-detach tayo sa sanlibutan is to know more Jesus. Amen? At kung kikilalanin natin ng mas kikilalanin si Jesus, tiyak mga kapatid na yung ating desire ay yung kingdom na nais ng Panginoon itatag dito sa lupa na hindi maunawaan ng mga tao ng panahon niya. No? Na ang nais ng mga tao kasi pag ang tao ay fleshly, ibig sabihin makalaman, ang desire niya ay yung earthly kingdom. Pero kapag na-detach tayo sa ganon, mga kapatid, ang desire natin ay yung spiritual kingdom na tinutukoy ng ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral na From Heaven with Love, chapter 86 po. At ang title ay, nakalimutan ko po yung title. Anyway, ito po yung Great Commission. Na alam naman natin ito, hindi ito bago sa atin, itong Great Commission. Kung meron po kayong banal na kasulatan mga kapatid, atin pong basahin sa aklat ng Matthew, chapter 28, verse 16 to 20. Matthew 28, verses 16 to 20. At ito po mga kapatid ang sinasabi, samantala ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuturo sa kanila ni Jesus. At nang siya ay kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kahit sa paghayo ninyo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Dakila naming Diyos, purihin po ang inyong pong banal na pangalan, Panginoon. Kayo po na nariyan sa mga langit, na siyang may-ari ng aming mga buhay. Nais po namin, Panginoong Diyos, na mangusap po kayo sa aming pag-aaral na ito. Nawa po, Panginoon, tulungan mo po kaming maunawaan ang mga bagay na ito upang amin po, Panginoon Diyos, magampanan ang dakilang komisyon na ito na inyo pong iniutos sa amin. Nawa, Panginoong Diyos, ang Banal na Espiritu ang siyang mga siwa sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. After ng resurrection, mga kapatid, napakita ang Panginoon sa Jerusalem, sa mga alagad, at sa mas marami pa na mga tagasunod ni Kristo, hindi lang doon sa 12. Una, nung mapakita sa kanila ang Panginoon, marami ang natuwa na habang sila ay nasa gitna ng kanilang kalungkutan. Pansinin natin mga kapatid, nung nakaraan, di ba? Yung dalawa, habang naglalakad papunta sa Emmaus, ay malungkot na malungkot. No, na pinag-uusapan nila at habang sila naglalakad, dumating ang Panginoon. So, doon ay nanumbalik ang kanilang kasiglahan nung kanilang makilala ang ating Panginoon. So, sa iba pang mga pagkakataon, napakita ang Panginoon sa marami
At ang sabi nga dito marami pa ang nag-aalinlangan. So balit nung makita nila yung mga butas sa kanyang mga kamay, ay napatunayan nila ang sinasabi ng Panginoon na kanyang tinupad sa krus ng Kalbaryo ang kaligtasan para sa sangkatauhan. Dito po mga kapatid, meron tayong mga ilang mga punto na nais pong tingnan. Una po yung scope ng Great Commission. So ano po ba yung scope ng Great Commission? Ang sabi po dito, the Gospel Commission is the great missionary charter of Christ's kingdom, intended for all nations in all classes of people, abolishing national prejudice. Si Jesus nagbigay po ng example kung paano po ang mangaral. Hindi lang mag-preach, hindi lang puro preaching ang ginawa ni Jesus. Maraming ginawa si Jesus. At ang isa sa pwede nating makita mga kapatid, ay kung paano niya inaalis yung mga barrier. Cultural barrier, yung pagkakaiba-iba nila. Ano po? Tinatanggal ng Panginoon, inaalis niya yung mga prejudice. No? Kasi noon, talagang matindi ang mga prejudice, especially ng mga Jewish people, pagdating sa mga ibang mga lahi. So, kaya hindi nila yun maintindihan. Pero si Jesus, inaalis niya po. Dahil ang kanyang kingdom ay para sa lahat at hindi para sa kung sino lang na grupo na nais niyang iligtas. So yun po ang isa sa nais pong banggitin ng ating pong lesson, na ito po ay para sa lahat. Inaalis anuman ang ating kalalagayan sa buhay, anuman ang kulay natin, anuman ang ating pinagmulan, ay inaalis po ng Panginoon. So, katulad nito, na habang ito po ay dinidiscuss niya sa mga tao noon, na ito ang dapat nilang gawin, no? Sa pamamaraan ng pag-iibanghelyo. Pangalawa po mga kapatid ay yung method ng ministry. Papansin natin si Jesus, hindi lang puro preaching. Anong ginagawa niya? Nagpapagaling. Di ba po? Pinuprovide niya yung pangangailangan ng mga needy. No? Nagpapakain siya. At higit sa lahat, inaaliw niya yung mga nanlulumo. No? Yung may mga karanasan ng matitinding mga kalungkutan. So yun na makikita natin mga kapatid na method ng Panginoon about pag-evangelize o pagtupad nitong Great Commission na ito. At nais din po mga kapatid na ipakita sa atin dito yung binabanggit sa verse sabi sa verse 18, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa
ay ibinigay sa akin. So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Nais ng Panginoon na palakasin ang kalooban ng mga mananampalataya na yung komisyon na kanilang tinanggap mga kapatid ay hindi mawawalan ng saysay sapagkat hindi lamang salita ang ibinigay sa kanila ng Panginoon, yung pangako na ng kapangyarihan. No? Pansin po natin dito, yung promise na sila ay sasamahan ng Panginoon doon sa verse 20. Sabi niya, narito'y kasama ninyo akong palagi sa katapusan ng panahon. So meaning mga kapatid, yung kapangyarihan ay nagmumula sa langit. Kasi yung gawain ng pagmiministry, wala siyang tagumpay kung wala yung presensya ng banal na Espiritu. So sabi dito, yun daw promise na I am with you always is an assurance that as long as believers follow Christ's command and work for Him, they will be sustained by His presence and power. Lahat ng gawain, mga kapatid, ay nakadepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung wala ang banal na Espiritu, wala pong tagumpay. Na kahit na anong ministeryo na gagawin po natin, ay hindi po magiging matagumpay. At samantalang sila ay kinakausap ng Panginoon, binigkas din ng Panginoon yung lugar kung saan sila mag-uumpisa na mangaral. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag muna kayong pumunta sa mga Gentiles. Dito muna kayo sa Jerusalem. Meaning, mga kapatid, ano ang sinisimboluhan ng Jerusalem sa panahon natin? Family. Tahanan. Pangalawa, Judea. Mga kapitbahay, kaibigan. Pangatlo, Samaria. So ito na yung mga workplace natin, yung mga naaabot natin. Ano po? And then yung kaduluduluhang bahagi ng sanlibutan. So yun yung iniwan sa kanila ng Panginoon na gagawin nila. No? Hindi basta na lang sila pinalakad. Kumbaga, very systematic ang paraan ng Panginoon ng pagkukomisyon sa kanila, mga kapatid. Ibig sabihin, ganun din dapat po yung ating pong ginagawa. So marahil tayo po, hindi natin kinakaligtaan yung ating pong sariling sambahayan. Nasa Gatchalian na po tayo, pero yung tahanan po natin baka po maiwan. Ano po? So wag po natin kalimutan na yung mga kanya-kanya nating sambahayan ay makarinig ng pabalita ng ating pong Panginoon. At nais din na i-emphasize dito, mga kapatid, yung nature ng kingdom. Nabanggit ko kanina na nung hindi pa maintindihan ito ng mga alagad, ninais nila na ang kingdom na yun ay dito lamang sa lupa. Subalit ang sabi dito,
Yung panahon na yun, kinlaro ng Panginoon Diyos na ang kingdom na kanyang tinutukoy ay hindi pa lupa, kundi yung spiritual kingdom, which is yung kaharian sa langit. At ang isa pa mga kapatid, maiksi lang po ito kasi ano lang siya, reflection lang po yung kinuha ko, hindi ko na binasa ng buo yung ano. Ito ang isa sa nais na ni Ms. White na maintindihan natin mga kapatid, universal duty. Ano po? Ano po ang ibig sabihin ng universal duty? Ang sabi ni Ms. White, hindi maganda na isipin ng mga mananampalataya na ang gawaing ito ay para lamang sa mga ordained ministers. Ang gawain po mga kapatid ng Great Commission ay hindi lamang sa mga pastor, sa elders, deacons, o sa mga iba, layman. Ito po mga kapatid ay para sa lahat. Hindi po natin dapat isipin na si Elder Danny lang kasi siya lang ang marunong mag-Bible study. Hindi po mga kapatid. Kasi sabi ko nga kanina, ano po ba yung method? Hindi lang naman preaching, hindi lang naman Bible study mga kapatid. Andyan yung nagpapagaling ng mga sakit, tumutulong sa mga pangailangan. Kung ikaw ay matulungin, kung meron kang kakayahang tumulong, mapapinansyal man yan o ano man yan, ay hindi dapat natin ipagkait na ipagamit sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw ay nagpipreach, kung ikaw ay nagba-Bible study, at kung ikaw ay maawain, alam niyo po yung maawain ay isang gift din pala. No? Na dalawin mo yung mga nalulungkot, mga nalulumbay. Actually, nagbigay halimbawa ang Panginoon dyan, yung mga balo. Di po, na dinadalaw, yung mga nabibilanggo, yung mga may sakit, iba't ibang mga ministry, mga kapatid, ay pwede tayo maging kasangkapan po ng Panginoon. Hindi lamang po yung ating mga leaders, yung ating mga pastors. Kamakailan lang, sunod-sunod mga kapatid, ang ating pong mga funeral service. Kota tayo lagi sa funeral service. Mapapansin nyo mga kapatid, napakaraming funeral. Mga nakaraan pa, hanggang ngayon, puro funeral. At tayo po mga kapatid ay suking-suki. At pinupuri natin ang Diyos sapagkat tayo ay nagagamit niya mga kapatid no? sa mga gawaing ito. At ako'y talagang aking hinahangaan yung ating pong mga masisipag na mga talagang lagi na nariyan. Kahit anong oras, nariyan para tumugon sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, napakalaki mga kapatid. Kahit yung funeral service lang, napakalaki na nang nagawa natin para gampanan yung Great Commission mga kapatid. So, summarize ko lang mga kapatid. Una ay, yung scope ay intended para sa lahat. Wala po tayong pipiliin, wala tayong itatangi na nais nating makaalam ng katotohanan about sa ating pong Panginoon. Yung method, binanggit ko kanina, ay maraming paraan na pwede tayong magamit sa gawain. Andiyan lang
To educate, ang sabi doon kanina, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng aking mga iniutos sa inyo. Yung nurturing, mga kapatid, isa rin po yan. No? Hindi yung nabautismuhan natin sila, pababayaan na natin sila. So turuan pa rin natin sila sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung paano lumakad kasama si Kristo. So dapat po itinuturo din natin sa mga, lalo sa mga bago na mga mananampalataya. So hindi po natatapos lahat sa binyagan, mga kapatid. Hindi natatapos sa crusade ang ating pong ministry. Ito po ay tuloy-tuloy na gawain. At kanina, yung pag-uumpisahan, umpisahan natin sa ating tahanan, sa kapitbahay, sa ating mga trabaho, no? Hindi natin tungkulin na sila ay makonvict. Ang tungkulin natin ay magtanim. No, hindi po ani agad na hindi pa nakapagtanim. At yung pangako ng tagumpay ay sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu. So, manalangin, mga kapatid. That's why lagi tayong nananalangin kapag tayo ay merong mga pangaral. At mas sinihimok tayo, mga kapatid, na mas manalangin before gawin ang mga gawain. Maigting na pananalangin kasi doon nakasalalay po, mga kapatid, yung tagumpay ng ating pong ministeryo. Kahit na anong busy, kahit anong paghahanda ang ginawa po natin, kapag wala ang kapangyarihan ng Holy Spirit, wala rin pong saysay, mga kapatid. Walang tagumpay. So mapapansin po natin yan. So kailangan natin ng laging mapanalanginin. At syempre, kauli-ulihan, ay tayo pong lahat ay kasama. Nasabi, walang saling-pusa. No, sa gawain ng Panginoon, lahat ay kasali. Wala pong saling-pusa. Ano man ang inyo pong talento, ay kailangan ng Panginoon para dalhin ang mga tao sa Kanya. Kahit po umawit, napakagandang awit, narinig natin kanina, na alam natin, marami tayong mga testimony narinig, mga kapatid, na sa pag-awit lang, marami ang nako-convert. Yung merong mga pinagdaraanan, nakarinig silang napakagandang awit patungkol sa Panginoon sa Kanyang pagmamahal, ay isang pamamaraan, mga kapatid, na naglalapit tayo ng mga kaluluwa sa ating pong Panginoong Hesus. Sabi dito, all who receive the life of Christ are ordained to work for the salvation of their fellow men. Ulitin ko po, all who receive the life of Christ are ordained to work for the salvation of their fellow men. So, mga kapatid, yan lamang po ang ating pong maiksing mensahe at nawa ay ating pong natandaan. Hindi ko na masyadong hinabaan. Yung mga mahalagang punto lang na dapat nating matandaan. At ang aking pong panalangin, mga kapatid, sa atin po ay unahin natin na makilala ang Panginoon upang ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay hindi pabigat sa atin, kundi kagalakan. Amen po? Yun lamang po at maraming salamat. Magandang gabi po sa atin lahat. Bilang tugon po sa mensahe natin na narinig ngayong gabi, ating awitin ang Where Are the Reapers? Tayo po ay tumayong lahat. Hymn number 249.
249. Over are the reapers that garner in. Ready, sing. Over are the reapers that garner in the sheaves of the good from the fields of sin. With sickles of truth must the work be done, and no one may rest till the harvest home. Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in the sheaves of good from the fields of sin? The fields are ripening and far and wide. The world now is waiting the harvest tide. But reapers are few and the work is great, and much will be lost should the harvest waste. Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in the sheaves of good from the fields of sin? So come with your sickles, ye sons of men, and gather together the golden grain. Toil till the Lord of the harvest come, then share ye his joy in the harvest home. Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in the sheaves of good from the fields of sin? Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, isa pong maliwanag na inyong ibinigay sa amin, Panginoon, ang mga salitang ito. Panginoon, amin pong idinadalangin na ang mga salitang ito ay hindi lamang maging kaalaman sa amin. Subalit, tulungan mo kami na aming maipamuhay, Panginoong Diyos, ang inyo pong tagubilin. Tulungan mo po kami na mas makilala pa ang aming Panginoong Hesus upang kami po ay maakay nagampanan, Panginoon, ito pong dakilang gawain na ito. Nang sa gayon, Panginoong Diyos, marami ang makaalam na mga kaluluwa at mailapit namin sa banal na paanan ng aming Panginoon. Nawa po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat sa amin. Tulungan din kami na upisahan ito sa mga sarili naming sambahayan. At pagkatapos, ay abutin na namin ang iba na naghahanap din naman ng mga katotohanan, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat sa amin at sa amin pong paglisan sa gabing ito, Panginoon. Baunin namin ang inyo pong basbas, ang inyo pong presensya. At sa kinabukasan, isang kagalakan uli sa amin ang manumbalik sa lugar na ito upang kami ay sumamba at aliwin ng inyo pong mga salita.
magkaroon ng pag-asa, higit sa lahat, Panginoon, kami po ay makabahagi sa inyo pong gawain. Salamat po, Panginoong Diyos, sa katugunan sa aming pong panalangin. Ito hiniling namin, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.